Mga kababayan ko sa Pilipinas, sa Estados Unidos, Canada, Australia, United Kingdom, Germany, Japan, Hong Kong, United Arab Emirates at Italy. Mga OFW na lumalaban araw-araw para sa pamilya at mga kabataan na naghahanap ng pag-asa sa gitna ng gulo. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga kung nasa saan man kayo ngayon. Ha? Yan. Maraming salamat po. Ito na naman po ang hashtag Walk with Lan, ang inyong tok ng social commentary na walang kinatatakutan kundi ang katotohanan lamang. Ako po sila, ang inyong matandang kaibigan. Ay, nako. Na ngayon ay nagiging walk, hindi ng pagkain, kundi ang pagiging gising sa mga isyong kinakain tayo. Alam nyo, no, mahalaga po yan para sa atin, no, bilang kabataan at mga OFW, na mulat tayo sa mga nangyayari sa lipunan. Hindi lang po yung pagiging gay, pa-scroll-scroll sa TikTok, etc. at nangungopia, sa mga asignatura at mga eksaminasyon, hindi po lang ganon ang buhay, mga kabataan. Oh, mag-critic ka pabor. Ay, nako, ngayong araw na ito, November 29, 2025, tayo magdadive sa isang iskandalong nagpapainit ng dugo. Ang korupsyon sa flood control projects, budget insertions na nagkakahalaga ng 100 bilyon at mga kartel sa bigas at sibuyas na nagpapahirap sa ating bulsa. At sa gitna nito, si former First Lady Liza, ay hindi, si ano po yan, hindi po former si First Lady Liza Araneta Marcos, oops, First Lady pa rin yan mga kaibigan, kanyang kapatid na si Martin Araneta, di umano, at ang kanilang mga koneksyon sa isang sistema na parang telenovela. Puno ng plot twist, pero walang happy ending para sa ordinaryong Pilipino. Pero teka, may bayani rin dito Si resigned Congressman Saldi Co, na bagamat fugitive na ngayon, ay nagiging whistleblower na hindi natatakot magsalita mula sa kanyang lihim na hideout sa ibang bansa. Bakit ko sinasabing guilty sila outright? Hindi ako korte but based sa mga allegations ni Saldi Co na back up ng mga dokumento at timeline mula sa Ombudsman, Sandigan Bayan at ICI reports. May mga tanong na hindi pwedeng i-ignore. At para sa inyo, mga kabataan na nagso-social media para sa pagbabago at mga OFW na nagpapadala ng remittance para sa pagkain na nagmamahal, ito ay para sa inyo. Panatilihin nating intelektual ang usapan, hindi basahan, kundi batayan. Ay, nako. Kasi kung hindi tayo magtatawa sa kanilang mga chat tricks, mag-iiyak na lang tayo. Ready na ba kayo? Let's walk this. At kung gusto nyo ng higit pang laman, mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, push that bell, at sumali sa membership para sa exclusive updates. Sama-sama tayo ang boses ng katotohanan. Okay, Backstory muna tayo ni Saldico, bayani o kontrabida. Mga kawok, simulan natin sa bayani ng kwentong ito. Si Elizalde Saldico, dating ako Bicol Party List Rep at dating chair ng House Appropriations Committee. Imaginein mo isang kongresista na may 4.7 billion na air assets, jets at helicopters na lumipad pa sa Singapore at Malaysia para iwasan ang freeze ng AMLC. Pero teka hindi siya basta magnanakaw. Siya'y nagiging Zorro ng korupsyon. Noong July 2025, tumakas siya sa US. Sinabing threats ang dahilan. Ngunit, mula roon, naglabas siya ng mga video na parang Netflix series, Saldi versus the Dynasty. Una, ang kanyang sariling kaso, Ayon sa ombudsman, naharap siya sa graft at malversation, charges sa 289 million pesos substandard flood control project sa Oriental Mindoro. Proyekto ng kanyang pamilya, Sunwest Corporation, na hindi umubra nung bagyo. Nung nagdulot ng pagbaha at pagkamatay, Sandigan Bayan na nag-issue ng arrest warrant noong November 21 kasama ang 17 iba pa. Si President Marcos mismo ang nag-utos, arrest them fast. Pero si Saldi ay hindi natakot. Sa kanyang unang video, inamin niya ang 100 bilyong pisong budget insertion sa 2025 GAA. Mga proyekto na in-order daw ni BBM mismo sa meeting malapit sa Palace, kasama si Speaker Martin Romualdez. Huwag kayong makialam daw, sabi ng presidente. Ayon kay Saldi,
At ang SOP, 25% kickback daw na nag-deliver sa cash of Forbes Mansion ni Romualdez at Malacanang. Bakit siya nag-confess? Ha? Para sa bawat Pilipino, sabi niya, alam ko galit kayo sa akin ngayon, pero ito ang katotohanan. Witty ba? Parang sinasabi niya, ako ang magnanakaw, pero ako rin ang maglilinis ng kawan. At para sa inyo mga OFW sa UAE na nagpapakahirap no, sa remittance na nawawala sa ghost projects, ito'y para sa inyo. Shoutout sa mga Pinoy sa Dubai, ha? Kayo ang tunay na survivors ng mga bagyong dulot ng korupsyon. Subscribing na ba kayo? Kung oo, i-like at i-comment. Zaldi, laban ka! Okay mga kawaka, sa gitna ng gulo, mag-shopping tayo sa Pag-asa. Check out nyo ang inyong mga favorite Pinoy products sa Shopee. Mula sa canned goods hanggang gadgets. Gamitin nyo ha. Meron po yan. Magkano po yan. No? May button dyan na mag-shop now. Mag-shopping po kayo dyan. No? May mga diskwento at suportahan po natin. Ha? Si hashtag Walk with Lan, ang mga ekonomiya no? Si Shopee at sa Lazada. Shopping is self-care, lalo na kung ang bibilihin ay nagmamahal. Yan po ha. Ngayon, lumipat tayo sa Malacanang. Si First Lady Liza Araneta Marcos, ha? Ay talagang ano po yan, professor po yan sa isang universidad dyan sa North at ang asawa ng presidente. Ay, nako, para sa mga video ni Saldi, siya'y biglang naging chatrix queen. Unang allegation sa rice at onion cartel. Noong 2022, umabot sa 600 pesos per kilo ang sibuyas. Wow! Hindi 80 pesos. Ayon kay Saldi, si Martin Araneta, kapatid ni Liza, ang nasa likod ng onion importation. Di umano, kasama si Michael Ma ng China-Philippine United Enterprises, nagkulot daw sila. Di umano, para i-manipulate ang presyo. At nung nag-i-inquire ang House, tumawag daw si Liza kay Speaker Romualdez. Itigil ang investigasyon dahil daw lumabas ang pangalan ni Martin Romualdez. At ang bigas sa 2024 probe sinabi ni Secretary Chu Laurel, ang confidential report na nagpo-point kay Liza bilang controller ng rice importers, tumawag daw si Sandro Marcos kay Romualdez. Sino ba si Sandro Marcos ha? Siya po ay anak nila Liza at Bongbong Marcos as instructed by the President, sabi niya, para itigil din. Resulta, walang naparusahan at tayo mga kababayan ang nagbabayad ng mahal na pagkain. Wow! Factual ba ito? Oo. Base sa Saldi videos, inquiry reports at DA statements na nagdi-defend si Laurel, ngunit hindi outright deny and timeline. Si Liza, political chatrix, sabi niya sa IG habang nagpo-post sa law class. Witty retort ko ha, Madam, kung cheater ito, bakit walang curtain call para sa victims ng baha at gutom? Dagdag pa ha, si Maynard Muha, alleged bagman ni Secretary Senador Escudero na may ties kay Liza sa lobbying para sa DPWH appointments, ICI na nag-investigate. At ang family feud si Senator Amy Marcos, nagsabing drug addict ang buong first family, cocaine microdosing daw, disguised as stem cell treatments, walang ebidensya pero timing, perfect para i-distract sa flat scandal. Para sa mga kabataan sa Japan na nag-aaral ng public policy, ito ang lesson. Corruption is family business. Shoutout sa Tokyo, kayo ang susunod na leaders. Mag-subscribe para matuto tayo ng sama-sama mga kaibigan. Mga kabok, hindi pwedeng i-miss ang sidekick. Walang iba kundi si Martin Araneta. Kapatid yan ni Liza Araneta Marcos. Walang opisyal na posisyon. Pero ayon kay Zadi, siyang Onion King noong 2022 crisis, inakusahan siya ni Ramon Tulfo nang nagkulot kay Michael Ma para ismagel at i-hoard ang onions. Presyo, nag-jack up para sa profit. At si Liza nag-defend last year, sila'y mayaman na, nagpa-finance pa ng election natin. Pero ngayon, tahimik. Walang charges pa pero ang DA chief na si Laurel ay nagsabing hindi kailanman humingi si Martin ng import permits. Hindi tulad ni Saldi. Irony, si Saldi ang nag-expose habang siya ang hinuhuli. Okay, bakit favor si Saldi? Kasi sa gitna ng kanyang sariling kaso, arrest warrants, frozen assets, nananatili siyang walang takot. Nag-post ng mga videos walang undisclosed Okay, meaning hindi siya perfecto, may kanyang kickback sa flood projects, but he's flipping the script para sa mga OFWs.
sa Canada na nagre-remit para sa bigas na nagmamahal. Ito ang dahilan kung bakit. Shoutout sa Toronto, laban natin ito. Mag-comment kung ano ang presyo ng sibuyas dyan, mga kaibigan. Hey mga kababayan, pa-break muna tayo sa drama. Sa YouTube shopping, maghanap ng mura pang groceries o kaya support local brands sa Lazada. At Shopee, syempre, gamitin nyo para maging bahagi ng solusyon. Shopping na para hindi tayo magutom sa literal at figurative sense. Okay, lumalim tayo Ang core ng skandalo, 100 bilyong pisong insertion sa 2025 budget na in-order daw ni BBM kay Saldi at Romualdez. Resulta, ghost flood projects na hindi maka-impluensya ng bagyo. Nang nagdulot ng daang-daang patay sa Mindoro. Nagkaroon ng ombudsman charges, plunder, bribery, at siliza, indirectly linked via family influence sa probes. Misclaims ng droga, distraction daw, pero nagpo-point sa lack of direction na nagiging sanhi ng corruption flood, mga kaibigan. Ito ay systemic. Patulad ng PDAF scandal noong 2013. Kung ang Malacanang ay checker, si Lisa ay direktor na nagpo-post sa acts ng masakit. Para sa mga kabataan sa Australia, ito ang history lesson. Walang bagong Marcos era kundi hindi tayo natututo. Subscribing na? Oo na. Okay, mga tanong mula sa viewers, bakit hindi na-arrest si Liza? Hindi pa allegations lang, pero pressure from public. Anong gagawin natin? Share this video, mag-subscribe at join membership. Shout out sa Pilipinas, gising! US, remit wisely. UK, vote for change. Germany, study this case. Japan, innovate solutions. Hong Kong, fight censorship. UAE, earn more, fight less hunger. Italy, mangarap ng better Pilipinas. At shopping reminder tayo sa gitna ng gulo, mag-invest sa sarili. Check YouTube sa affiliate links para sa books on corruption o mura pang Pinoy snacks. Suportahan natin ang ekonomiya. Mga kawok, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ng unang dinudurog. Pero kasama kayo kaya natin itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag #WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan, hashtag #WalkWithLan. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas.